Ang skateboarding na kinahuhumalingan ng ilang kabataan ngayon, may mga kaakibat din daw na panganib. Hindi lang para sa mga skater, kundi pati na sa mga tao sa paligid. Taliwas naman dito ang pananaw ng isang grupo ng skateboard enthusiast na itinuturing na alternatibong paraan ng transportasyon ang skateboarding. May report si Rida Reyes. Isang mahabang piraso ng plywood, patag na sahig at tamang balanse ng katawan. Yan lang naman daw ang kailangan para makapagpaandar ng mga komplikado at mapangahas na moves ng skateboarding. Ano man ang edad o bigat, swak mag-skateboard basta't kayang bumalanse at pumadyak. Since I step on my board, I already learned how to ride it. Feels good and lets your stress go away. Pero ang libangang swabe para sa mga gaya ni Don, labis na mapanganib naman daw para sa ilan. Sa Dumaguete City nga, ipinanukal na sa sangguniang panlunsod ang isang ordinansang maglilimita sa paggamit ng skateboard, longboard at scooter sa mga main road at sidewalks. Di raw kasi ito ligtas gamitin at maaring humantong sa aksidente sa kalsada. Bagay na mariing kinontra ng mga skateboard enthusiast gaya ng grupong Philippine Longboarding. Very discriminatory, and frankly, it shows a little bit of contempt for people who ride skateboards. Skateboarders are reasonable people that they understand na may mga batas to use the road properly. Katunayan, malaking tulong pa nga raw ang skateboarding bilang alternatibong paraan ng transportasyon, lalo ngayong inaasahan ang mas matinding trapiko bunsod ng kabi-kabilang road project sa Metro Manila. Gaya ni Paul na nasanay ng mag-skateboard papunta sa kanyang mga destinasyon. Hindi na ako bumabayad ng pang-jeep. Tapos sobrang traffic din sa lugar namin. Nakakatulong siya dahil di siya naglalabas ng nakakasamang usok sa kapaligiran. Tapos sa akin, exercise. Ang Metro Manila Development Authority sinabing wala pa naman itong panuntunan na nagbabawal o naglilimita sa skateboarding sa alinmang kalsada sa lungsod. Pero hanggat maaari raw, makabubuting iwasan ang paggamit nito sa mga pangunahing kalsada gaya ng EDSA. Dito sa Metro Manila, wala pa tayong panukala tungkol doon. Huwag tayo makipagsabayan sa mga motorized vehicles dahil yung peligro na may dudulot nito, gumamit tayo ng mga private roads, mga parks, and pwede na siguro sa sidewalk. Rida Reyes, GMA News.